Pagbasura ng Korte Suprema sa isang petisyon laban sa PUV Modernization Program at update sa industry consolidation. Ating alamin kasama si LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III. Attorney Guadis, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po at Happy Women's Month, Ninya. Magandang tanghali po, Asek Arnel. Salamat po sa inyong binigay na pagkakataon para ako makadulog dito at i-report ko po sa inyo yung mga kaganapan po sa PUVMP. Sir, unahin na po natin yung pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ng Transport Group na Bio Association Incorporated laban po sa PUV Modernization Plan. Ano po ang reaksyon nyo dito? Ito po ay lubos na ikinagalak ng LTFRB at ng buong pamunuan ho ng Department of Transportation dahil sa amin pong pananaw kinikilala po ng Korte ang kahalagahan po ng PUVMP sa ating pagsulong at pagmodernize po ng ating mga pampublikong sasakyan. Chairperson Guadis, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang nakapaloob sa inihaing petisyon ng Transport Group na ito? Unang-una po ay hinamon po nila yung legalidad mismo ng PUVMP. Pangalawa po, ang sabi ho ng grupong Bio Philippines ay ito raw ay oppressive at hindi ho makatarungan at dapat daw pong ibasura itong aming programang PUVMP. In essence po, yun po yung gustong mangyari ng Bio Philippines. Okay, sinabi po ng Transport Group na iaapela daw po nila ang desisyon ng Korte Suprema. Ano po ang masasabi ng LTFRB dito? Pwede po ba ito? Kasi ang advice, di ba, ay dapat daw dun muna sa mga mababang korte. Iginagalang po namin ang opinion ng Bio Philippines pero nagsabi na po ang ating mataas na Korte po, ang Korte Suprema, na unang-una po bininay na ho nila yung petisyon ng PUVMP dahil napansin ho nila wala hong legal standing yung mga nag-file ng petisyon at dapat daw ho ito ay ihinain po sa mababang kapulungan muna or sa mga affiliate courts or trial court. So, ang ultimong remedyo po nila nito is to refile the case back to the trial courts. Sir, ayon po sa grupo, mahalaga ang kanilang petisyon laban sa PUVMP. Dahil ang PUVMP ay may masamang epekto sa mga jeepney driver at operator sa bansa. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pahayag? Unang-una po walang katotohanan yan dahil ang PUVMP po ay importante po para isulong natin ang ating modernization program para naman ho mas maging maganda at maging safe yung mga sasakyan po natin. Kung napansin po natin sa Southeast Asia, tila tayo na lang po atang napag-iiwanan at umunlad na po ang mga ibang kapitbahay natin sa kanilang mga pangpublikong sasakyan. We need to modernize our jeepneys to make them safe and comfortable and accessible public transportation. And the only way to do that is to modernize our transportation system. Sir, meron pa pong nakabinbin na 2 petisyon laban sa PUVMP sa Korte Suprema. Tiwala po ba ang LTFRB na ibabasura rin ang mga ito ng SC? Base ho sa nangyari ngayon na desisyon ng Supreme Court, kung ito ho ang aming pagbabasihan, ako ho ay tiwala na ganun din po ang mangyayari. Ito ay ibabasura at ito po ay ibababa sa mga trial courts or sa Court of Appeals para politisin yung mga issues na idinulog po ng mga naghain ng petisyon kontra dito sa PUVMP. Chair Guadis, ngayong nalalapit na rin po ang final deadline para sa industry consolidation. Ano po ang update dito? Ilang porsyento na po ang nag-consolidate sa ngayon? Ako po ay nagagalak na sabihin po sa inyo na from the 76%, umabot na po kami sa 80% ng mga nag-consolidate. Nalaman po ng mga tumututol dito na tila wala hong
kahantungan yung kanilang pagtutol dahil ang gobyerno ho ay desidido pong isulong ang programa. Number 2 ho, nakita ho nila na ang programa ay hindi ho oppressive at wala hong layunin na tanggalin yung mga lumang jeepney kaagad, and they are given at least 3 to 4 years to modernize. And then number 3, meron hong assistance na binibigay ang ating pamahalan po in terms of equity subsidy or down payment. So nung nakita nila ho yung ganda ng programa, marami ho kaming nakumbinse at marami ho ngayon ang gustong sumama pa ulit. In fact, even those who oppose previously now are going to my office to apply for the modernization program. Okay, sir, yung 80% na sinasabi niyo po buong bansa, how about po sa Metro Manila? Sa Metro Manila po, ayon po sa aming pag-aaral, kung ang pagbabasihan lang po natin ay yung talagang mga tumatakbo, I would say it's about 96%. Yung sinasabi nilang unang 56% ay kung isasama mo yung mga hindi na tumatakbo na meron pang kisa. Pero nung nilinis po namin lahat at tinignan lang namin yung talagang mismong active jeepneys na tumatakbo, at yun ang mga nag-file ng petition for consolidation as a cooperative or as a corporation, lumalabas po na 96% po, which means na-achieve na po namin yung goal namin. Kasi in a modernization program, you only need something like 70% to achieve your goal of modernization. So, mas malaki pa po, 96% na po ang nag-consolidate pag Metro Manila ang pag-uusapan, pag active Totoo po jeepneys po. yun. Yes, Ninya, totoo yan. Pag nga ang pagbabasihan mo mismo ay yung mga existing jeepneys na tumatakbo, of that number, 96% na po ang nag-consolidate. Okay, kumusta po ang pakikipag-usap sa transport groups kaugnay po ng PUV Modernization Plan? Yung po bang pagbili ng mga sinasabi nilang mamahaling mga e-jeepney, no? Kailangan po ba nila yung gawin o pwede ba silang bumili ng modern jeepney na mukha pa rin po kasing jeepney? Parang pati po ako personally na sad na hindi mukhang jeepney po yung ibang mga e-jeepneys natin. Naku, Ninya, ang totoo niyan, under the program of the government, we have a specific requirement on matters of design so long as this is compliant with the Philippine national standards. In fact, ang proyekto po ng Pangulo ngayon is i-maintain po yung itsura noong traditional natin jeepney because that is uniquely Filipino. Ang pinagkaiba lang po ngayon is yung sa bandang likod, medyo tataasan lang ng konti at lagyan lang ng aircon, CCTV, and Wi-Fi po to make it comfortable po sa mga sumasakay. But basically po, may inilabas na mga disenyo, yung mga bagong nagbebenta po nito, and the prototype looks exactly like the traditional jeepney. Sir Guadis, kaya rin po ba nating ma-attain yung mataas na percentage sa mga probinsya? Opo, in fact, mas madali pong i-attain yung ganitong percentage sa probinsya. Dahil unang-una po, mas kukunti pong sasakyan doon. And then most of these are long distance routes, so madali po nating ma-achieve to. It is in Metro Manila only na nagkakaroon ho tayo ng konting mga oposisyon or pagtutol dito sa ating modernization program. In fact, sa mga reports ho na dumarating ho sa akin, matataas ang percentage sa probinsya, ranging from 80 to 90% to as much as 96% po sa probinsya. Mabuti po kung gano'n kasi gusto talaga natin ma-modernize na yung provincial at saka dito po sa Metro Manila. Mensahe na lang po o paalaala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga jeepney driver at operator. Unang-una, Sir Colonel, ako po ay hinihimok po natin yung ating mga tsuper at mga operator na patuloy na suportahan ang programa ng gobyerno sa modernisasyon. Doon sa mga nag-modernize na, we welcome them and we will continually support them. Yung mga hindi pa ho nag-modernize, sila po ay inaanyayahan ko sa aking opisina
para mapag-usapan po natin kung ano man ho yung mga lehitimong concerns nila at kung paano po sila matutulungan ng pamahalaan para ho sila ay makasama sa programa po ng gobyerno. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, LTFRB Chairperson, Attorney Teofilo Guadis III.